Sa Canada, halo-halong reaksyon naman mula sa komunidad sa pagkakaaresto sa International Criminal Court ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Narito ang report. Pag-asa raw ang dala sa ilan ng pagkakaaresto kay dating Philippine President Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court o ICC Martes. I'm for the victims' families and hope for the best for them. Scared because we don't know what's going to happen. Ang pagkakaaresto kay Duterte dahil daw sa umano'y kaugnayan niya sa war on drugs sa Pilipinas kung saan nagresulta ng pagkamatay ng libu-libong katao. Ayon sa ICC, itutulak nila ang isang investigasyon sa anilay suspected crimes against humanity. Sa Vancouver, ilang Pilipino ang nagulat sa nangyari dahil hindi raw nila nasundan ang balita. Well, it is quite shocking, I guess. I hear a lot of people in the Philippines do support him. So to see this kind of shift in the persecution might be somewhat interesting. But I hear a lot of my friends, they're very scared living under his administration. But also I hear a lot of good things about him too, about him stopping the crime and stuff. So I don't know, it's very interesting, I guess. You don't really hear much about Philippines in world politics. Yeah, I'm definitely scared and worried, perhaps hopeful, because seeing other international organizations try and get involved in the Philippines definitely seems quite like a good approach. Wala akong masyadong masabi dahil hindi ako sumusunod sa mga balita sa Pilipinas. Ang ilan, di raw nakatutok sa nangyari sa Pilipinas dahil sa pagiging abala sa buhay Canada. Tila di rin naman daw prioridad ng Marcos administration ang drug war. Ang balita ko, wala nang nangyayari doon eh. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, hindi raw dapat parusahan ng ganoon ang dating Pangulo, lalo't may mabuting layunin din naman daw ito. Hindi ko napanood kung ano man yon. But then, I don't know, but I'm for Digong kasi maganda naman ang nagawa niya sa atin, sa Philippines. So, parang to dakip, para madakip siya, parang it's not good. It's very odd na lahat na lang ng politicians sa atin merong mga record and everything, but then bakit pinag-iinitan si Digong? Ang iba, sinabing patuloy daw nilang pinagdarasal ang 79 na taong gulang na dating presidente. Pati na rin ang anak nitong si Philippine Vice President Sara Duterte. Ang ginawang masama, wala na, bumalik na naman ng mga droga. Sa isang pahayag ang Migrante Canada, sinabing bukas nilang tinatanggap ang desisyon ng ICC. Ang pagkakaaresto kay Duterte, panalo raw laban sa impunity at sana raw maging daan para makamit ang hustisya para sa mga pamilyang naranasan ang anilay marahas na war on drugs ng dating administrasyon.